Lubog po sa baha ang ilang lugar sa Cavite dahil sa habagat. At sa Kawit, buwis buhay ang pagsagip sa isang bata sa gitna ng matinding baha. Mula po sa Kawit, Cavite, nakatutok live si Darlene Kai. Darlene? Pia, lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng Barangay Marulas dito sa Kawit, Cavite. Kaya itong kalsadang kinatatayuan ko mukha ngayong ilog. Sabi ng mga residenteng nakausap namin, ngayon lang daw nila naranasan ang bahang ganito, kabilis tumaas at ganito kalakas ang agos. Sa kasagsagan ng malakas na ulan kagabi sa Kawit, Cavite, nag-ala Spider-Man ang mga lalaking ito para masagip ang batang lalaki mula sa lagpas-taong baha. Ayon sa uploader, sa sobrang lakas ng agos, hindi kayang tawirin ng baha kahit may lubid. Ang Centennial Bypass Road patungong Kawit, hindi na maaninag dahil sa baha. Kinaumagahan, mataas pa rin ang level ng tubig at malakas ang agos. Sinuong yan ni Jandal para kumuha ng damit ng kanyang pamilya na lumikas na sa evacuation center. Hindi siya makalikas dahil kailangang may magbantay ng kanilang bahay. Nakakatakot. Bakit? Ang lakas po ng agos dito, hindi po makabalik doon agad. Kailangan po umawak sa tali. Ang pamilya ng senior citizen na si Boy sa second floor ng kanilang bahay muna nananatili. Ilang araw na silang hindi nakakapasok sa trabaho kaya problema ang kawalan ng kita at sapat na makakain. Hindi naman kami sanay sa ganyan malakas ang agos eh. Nagkaroon man lang ng kunting tulong sa amin dito. Kasi wala na kami. Halos marami na nagugutom dito. Walang nasili. Hanggang balakang ko yung level ng tubig dito sa bungad ng Aroma, Barangay Marulas, Kawit, Cavite. Pero pag pumasok ka dun sa loob, mas lalong malalim. Ang kinaiba raw ng pagbaha na ito, ayon sa mga residente, ay malakas yung agos ng tubig na ikinakatakot nila. Mas mataas ang baha sa bahagi ng tramo sa Barangay Marulas pa rin. Kailangang magbangka para maabot ang gitna ng tramo. Bagaman may mga residenteng lumulusong. Sakit sa kalooban. Bakit po? Wala pong solusyon hanggang ngayon. Nabaha pero hindi ganito kalala. Ang 70 anyos na si Maria, hindi muna makabalik sa kanyang bahay na tuluyan ng nalubog sa baha. Paano namang maayos to? Buhat lang yan ng tinambakan yan, di ba po? Ganito na kami. Araw-araw yan, konting ulan lang, may tubig na. Tinambakan na? Iyan, tinambakan ng Calax ba yan? Yan o, yun dito. Oh, walang tandaanan talaga ang tubig. Hopefully, magawa natin ang solusyon na ganito, mapag-aralan natin, magkaroon tayo ng diversion na waterways para hindi na dumaan sa Kawit yung tubig na nanggagaling sa taas. Sa isang pahayag, sinabi ng Metro Pacific Tollways Corporation na namamahala sa Calax na base sa kanilang initial na site inspection, walang indikasyon ang kanilang konstruksyon ng sanhi ng mga pagbaha. May mga drainage at culvert din daw na nakapaloob sa project design. Naiintindihan nila ang sentimiento ng mga apektadong komunidad sa Kawit at Imus, kaya magsasagawa na rin sila ng mga inspeksyon para makatulong sa maayos na daloy ng tubig sa lugar. Ang Kawit LGU, sinimula na ang pamimigay ng tulong sa mga apektadong residente. Sa ngayon, mahigit 40 pamilya ang lumikas na sa evacuation center sa barangay. Sa Barangay San Antonio 1 sa bayan ng Noveleta, malailog na ang kalsada at inanod ng malakas na ragasan ng tubig ang mga debris at basura. Sa Barangay Medition 2F sa Imus, ikalawang palapag na lang ng bahay ang makikita dahil sa mataas na baha. Ayon sa Philippine Coast Guard, 24 na individual ang kanilang inilikas na mula sa dalawang barangay, kabilang ang sa Barangay Medition 2F. Iniligtas naman ng NAIC MDRRMO ang dalawang na-stranded sa gitna ng tulay dahil sa pagtaas ng tubig. Pia, higit 4 na oras nang hindi umuulan dito sa Kawit, Cavite. Kaya bahagya nang bumaba yung level ng tubig pero nananatiling naka-alerto ang mga kauni ng lokal na pamahalaan. Yan ang latest mula dito sa Kawit, Cavite. Balik sa iyo, Pia. Darlene, mag-ingat kayo at maraming salamat. Si Darlene Kai po nag-uulat live mula sa Kawit, Cavite.